parang na-off balance ako. Tapos nawala na ako ng malay. Ako okay na ako parang wala na akong pakialam sa sarili ko. Kasi nga nagamot na to. Tapos wala naman akong fracture. Tinitignan ko lang yung mga nurse na mga ganda. Gumagaan na yung pakiramdam ko. Ayun. Pasensya na rin kay Kuya Boy at sa pamilya niya. Marami pa siguro akong mission at marami pa akong kailangan pasiyahin, no, ng mga tao. Kaya talagang ito buhay pa rin. So dahil sa nangyari na to, kailangan ko pa lalo magsipag. At yun, gusto ko lang din magpasalamat kay Idol Japper Sniper, mga kapanalig mo, kasi lagi ko siyang ka-chat talaga. Halos lahat ng comment nagtataka kung nasimple ba talaga ako. Mukha raw kasi ako nagulpi talaga yun. Para akong si Margarito na ginulpi ni Pacquiao ng ilang rounds. My God. Bali ito yung x-ray ko sa may kalaka, mga kapanalig. Ayan. So next-ray pala ako, hindi ko na rin alam tong part na to, ha. Simula nang magbulitan kasama si Inuit TV. Yo, good morning mga kapanalig. At welcome na naman sa aking vlog update. So yan, vlog is live. Gusto ko lang kayong i-update kung ano na yung nangyayari sa akin. At ayan, kaka-upload ko lang din ng aking vlog. Yun nga, dahil sa aksidente. Medyo hirap ako magsalita ngayon kasi parang parang nadurog yung labi ko dito sa pinakaloob. Tumama sa ngipin. Buti na lang yung ngipin ko pa rin, buo pa rin, no. Tapos itong aking kaliwang muka, maga, kasi ito ata yung humampas dun sa pinaka semento. Ayun, kwento ko lang yung buong pangyayari, yung detalyado, no, na kwento kung paano ako na disgrasya tsaka si Kuya Boy. Yun, napanood nyo naman sa vlog na yun, masaya pa nga kami naghihiwa ng karne. Yun, tapos nagkakabiruan. Yun, nakita nyo naman na bumili ako ng tatlong tawag to 4 doon sa tindahan, di ba? Kasi nga piyesta. Grabe yung magana mukha ko, no. Oy, tsaka pala, huwag nyo sisihin yung nagbigay sa akin ng alak doon sa yung subscriber ko na pumuntang may Alfonso, kasi hindi pa po namin naiinom yun. Nandun pa sa kubo yun. Huwag nyo po, kasi may nagko-comment ata doon, na balitaan ko na parang nag-comment na dahil daw doon sa alak kaya ako na-aksidente. Kami, no, hindi pa po namin naiinom yun, para malinaw lang. Ayun na nga, basta naalala ko na lang, natapos na kami uminom, uuwi na kami. So si Kuya, ang kwento niya sa akin, gusto niya siya na lang daw mag-drive ng motor. Tapos ako naman daw pumipilit na ako na, kasi kaya ko naman. Ayun nga, bago ko ituloy yung kwento, kung mapapansin nyo doon sa vlog, umaga pa lang, parang marami ng senyalis na na may mangyayaring ang ganito na aksidente. Kasi nung nagbablog ako, parang may nabanggit si Kuya Boy na habang bumubunot ako dun sa may sisiw, sabi niya, tumabi ka, mananalo ka nga, kaso baka ma-hospital ka naman. Isa na yon, no? Tapos yung pangalawa, yung may dumaan na ambulansya doon sa video, kung mapapansin nyo. Ayun, napansin ko rin. Yung pala yung mga sinyalis. So balik tayo, no. So yun na nga, balik tayo dito sa pauwi na kami. Nagdadrive na daw ako ng motor. Yan, dire-diretso. Si Kuya Boy nakasunod sa akin. Tapos yun nga, habang nagdadrive kami, sila Kuya at si Kadede pasunod na rin, kaso medyo natagalan sila, kaya nauna kami dalawa ni Kuya Boy. Nasa likod siya. Ako, hindi ko na matandaan, parang nakaidlip ata ako o parang na-overshoot ata ako dun sa guhit. Ayun nga, wala nga akong helmet. Alam ko naman yung kasalanan ko yun, mga kapanalig, no, kasi nga hindi talaga ganong uso ang helmet doon, lalo na pag malapit lang. Kaya talagang ganun. Pero mali pa rin yun, no. Alam ko naman po yun na walang helmet. Ayun. Hindi ko na alam basta naalala ko parang may
parang na out balance ako. Tapos nawala na ako ng malay. Si Kuya Boy, akala ko angkas ko o angkas niya ako. Kasi pagising ko, sabi ni Kuya, si Kuya Boy nandoon sa may arko ng Matipok na semplang din. Akala ko sabay kami na semplang o magkaangkas kami. Yun pala, nung nakita ko ni Kuya Boy makakapanalig na semplang nakasubsob, wala na akong malay pala. Akala niya patay na ako. Tapos tawag siya ng tawag sa akin. Ang nakakapagtaka lang, naka-record pala yung kaganapan na yon. Yung kaso nga lang malabo kasi nasa ilalim ng chest ko yung yung camera, itong GoPro. Kaya narinig talaga yung iyak niya. Yun, parang kinilibutan ako dun nung narinig ko yung audio na yun. Mahaba pa yun 19 minutes, pero hindi ko na sinama lahat. Yun, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naging concern at pumunta doon. Yun nga. Yun, tuloy natin yung kwento. Habang ginigising ako ni Kuya Boy, nagpanik siya, nataranta, umiiyak na siya. Kaya naawa ako kay Kuya Boy, no. Tsaka, ayun, parang na-touch din ako kasi sobrang pag-aalala niya sa akin. Yun nga, tapos narinig naman natin doon, sabi niya, teka lang, bantayan nyo. Tatawagin ko yung mga kasamahan ko. So, ayun, yung time na, pabalik na siya, sa Matipok kasi kung mapapansin nyo sa mga vlog ko, palusong yun, di ba? Palusong. Tapos merong arko na to Matipok, welcome. Doon, sa sobrang taranta, siya naman yung nadulas ata. At pagkakaano ko, gumulong pa siya sa bangin. Kaya nagkaroon ng fracture yung ganito niya. Yun na, tapos naalala ko lang, parang nagising ako. Ginigising na ako ni Kuya. Sabi niya, tol, yung nakasubsob ako. Tapos pinapakiramdaman ko yung sarili ko. Sabi ko, okay naman pala. Wala naman akong nararamdaman na may bali sa katawan. Yun, tapos sabi ko, graw gumalaw. Yun na, hanggang sa dumating na nga yung ambulansya, sinakay na kami. Pagkakalam ko, maggagabi na yun eh. Yun, sinakay na kami ni Kuya Boy. Tapos ako, kinakalma ko lang yung sarili ko kasi ayoko mataranta eh. Kasi syempre, kailangan sa mga ganung lagay, kailangan kontrolin mo yung sarili mo kasi mas makaka-apekto pa yun sa kalagayan mo. Pero hindi ko lang napigilan yung sobrang nilamig ako. Nangangatog na raw ako, sabi ni Kuya sa lamig. Kaya niyayakap na ako ni Utol. Niyayakap niya ako ganun. Salamat ulit sa kapatid ko, mahal na mahal ako niyan. Yun. Kaya ang una po naming napuntahan sa ospital ng Kalaka, pero hindi ko alam kung saang ospital po yun, no. Pupunta doon, nilinis po yung kaya kung mapansin nyo doon sa video, yung sa ambulansya, yun gumaganon-ganon na ako. Tapos na po kaming gamutin noon. Yun, nililinis, tapos tinurukan po ako dito ng anti-tetano. Ayan. Tapos dito rin sa kabila meron. Yan, tinurukan ako, tas nilinis, tas in-x-ray. Okay naman po yung x-ray ko. Tapos si Kuya Boy, yung x-ray din, nakita nga may fracture nga po dito sa balikat. Yung nalinis na, tinatanong nung kung magpapa-CT scan. Eh sabi ko, okay, mukhang okay naman yung ulo ko, wala namang problema eh. Kaya parang napag-desisyon na uwi na lang kami ng Kalaka kasi okay na, nagamot na lahat eh. Tapos si Kuya Boy na lang ang inaalala namin. Kasi nga may fracture, kailangan madala sa Banawe, sa may orto. Kaya yun, kumontak-kontak ako sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Yun nga, pagkabalik namin ng Kalaka, dun muna kami tumambay sa tindahan ni Ate Rosie. Kumontak na ako, ayun, hanggang sa may nakakontak ang ambulansya galing sa Nabotas. Ayun nga po yung ambulansya na pinadala ni Consi Neil Cruz, no. Salamat po ulit, no, sa pagtutulungan din ng mga kuya ko. Yan, si Dustin, si Kuya Dustin, no, at si Cap Solomon, at kung sino-sino pa yung mga kumontak sa akin. Yan, sa Eagles, yan, maraming salamat po. Ayun. Salamat pala ulit doon sa ambulansya na nagsugod sa amin sa may Kalaka, no, hindi ko sila kilala eh.
Ayun na nga, nung nandun na kami, kila Ate Rosie, si Kuya Boy, talagang sumasakit na yung ganito niya kasi nga may bali na, no? May fracture na. Ako naman nakahiga na ako dun. Sobrang lamig talaga dun sa taas, mga kapanalig. Kaya nagkumot na ako. Ayun, nasundo kami ng 2:00 ng madaling araw doon sa mismong tindahan ni Ate Rosie. Yung pagkasundo sa amin, mga kapanalig, dinerecho na kami sa Banawe, kung di ako nagkakamali, o doon sa orthopedic. Ang kaso nga lang, ako okay na ako parang wala na akong pakialam sa sarili ko. Kasi nga, nagamot na to, tapos wala naman akong fracture. Masakit lang yung tuhod ko kasi nabugbog, no. Tapos pagdating ko doon, sabi nung gwardiya doon sa orthopedic, "Sir, anong problema?" Sabi ko, "Ito po, papagamot kasi may fracture nga si Kuya Boy dito sa balikat." Sabi niya, "Ikaw, okay ka na?" Sabi ko, "Hindi po, huwag niyo na po ako intindihin, yung kasama ko na lang." Sabi niya, "Nagpa-CT scan ka na ba?" Sabi ko, "Hindi po." Sabi niya, "Ay nako, kailangan magpa-CT scan ka, dapat hindi binabaliwala dapat yan. Dapat ano ka agad, magamot ka agad o matignan kasi pag meron daw tama to, baka kung ano mangyari sa akin." Kaya yun, no choice. Sabi ko kay Kuya Boy, "Kuya Boy, okay lang ba na maiwan ka muna dito?" Ang kaso nga lang, hindi pala siya pwedeng asikasuhin hanggat walang kasama. So ayun, napaisip na naman kami. Kaya sabi ko, "Kuya Boy, baka may makukontak ka na kaibigan o kamag-anak na pwede kang puntahan dito. Kasi ako, kailangan ko pa-CT scan." Kaya sabi ko, kung okay lang na pumunta muna kami ng ibang ospital, ikaw may iwan dito, tapos chat-chat na lang tayo. Para kahit pa paano maasikaso ko rin yung ulo ko kasi bigla ako nag-alala dahil dun sa sinabi nung gwardiya. Kaya ayun, okay naman daw at meron naman dumating kay Kuya Boy, kami sumakay na ng taxi papunta nga dun sa East Avenue Medical Hospital. Mabilis naman yung ano, yung pag-CT scan, mabilis. Yun nga, salang. Tapos umupo na ako sa umupo na po ako sa wheelchair. Tapos yun, 4 AM na CT scan ako, nakuha na namin yung result mga bandang 1 PM na po ng tanghali. Kaya nagstay pa kami ni Kuya doon na napakatagal. Kaya sobrang salamat din kay Kuya kasi talagang inalagaan niya ako, hindi niya ako iniwan doon. Talagang kasi nagluluha po yung mata ko. Talagang pag may kailangan ng pagkain, magbabayad, siya yung nag-aasikaso. Kaya salamat kay Kuya, I love you. Tapos dali lang. Nagmumuta talaga siya, tapos kusang may tumutulo dito. Kasi nga maga. Yun nga po, yung nakuha na namin. Dahil nga medyo matagal yung medyo naghihintay kami ng result. Pinapakairamdaman ko yung sarili ko kasi medyo nahihilo ko. Sabi ko sa sarili ko, normal lang to kasi nakainom nga ako. Tapos wala pang tulog. 'Di ba? Tapos ayun, nakuha na namin ang result, sakay na kami ng tawag dito, taxi. Yun. Ayos lang, enjoy ko lang yung sarili ko nung nandun ako sa hospital para hindi ako ma-pressure. Tinitignan ko lang yung mga nurse na mga ganda. Gumagaan na yung pakiramdam ko. Yun. Tapos libang-libang ng cellphone. Kaso nga lang pag nagsi-cellphone naman ako, nahihilo ako, sumasakit yung ulo ko, kaya madalas akong tulog. Si Utol talaga halos walang pahinga. Si Budang naman, hindi ko na rin pinapunta doon kasi isang araw lang naman kukunin lang namin yung result, tapos kung maging okay, uwi na ako dito. Kaya hindi ko na siya pinapunta. Sayang lang din naman yung pamasahe kasi uwi rin kami dito. Buti nga naging clear yung CT scan ko kasi kung meron, malamang ang dami pang gamutan na mangyayari, no? Kaya ayun, salamat sa Diyos sa taas, kay Lord, dahil okay kami ni Kuya Boy. Tsaka kundi dahil sa akin hindi rin ma-aksidente si Kuya Boy kasi nataranta lang siya. Maingat naman mag-drive yun si Kuya Boy. So kung hindi ako na-aksidente, hindi siya hihingi ng tulong, hindi siya mapapahamak. Kaya ayun, pasensya na rin kay Kuya Boy at sa pamilya niya. Sabi ko nga, kausap kami, Kuya Boy, nadala ka na ba?
Sabi ko basta pagaling lang tayo, vlog pa rin. Huwag kang madala magmotor. Ang mali ko lang naman talaga, nakapag-drive ako ng lasing. So hindi naman siya maaksidente kung talagang hindi siya nataranta sa akin. At humingi ng tulong. At ayun, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari. At buhay pa ako ngayon. Kasi talagang sabi ni Utol, dumudugo na raw tong bibig. Tapos yung ilong ko, dumudugo na. Narinig ko nga yung audio, ang daming sumisigaw. Yung salamat sa lahat ng naging concern sa akin doon. Tapos yung motor ni Kuya Boy, kakakuha lang nun sa sa kasa, sa motor trade. Ito yun, nasira. Yung akin, gas-gas lang daw sa gilid. Sa tingin ko, mga kapanalig, mabagal lang yung takbo ko eh. Ang nangyari siguro, talagang nakaidlip ako. Kasi kung sobrang tulin ng takbo ko noon, mga kapanalig, baka hindi lang gas-gas sa gilid yung inabot ng aking motor. At yung mukha ko, baka hindi lang maga yung inabot. Baka hindi lang ganito, baka tuklap pa yung mga balat nito. Kung sobrang tawag ito, bilis ng aking pagdadrive, di ba? Kasi tatama to, malamang ang dami na itong gas-gas. Kasi tingin ko na lang ako, na tumba lang ako ng simple, no? Buti nga hindi tumama yung ulo ko. Ayun po ang nangyari. Galing na po kami talaga sa hospital ng Kalaka. Tapos lipat naman kami ng hospital ng diyan sa Banawe, tsaka sa tawag dito, East Avenue Medical Hospital. Kaya ngayon okay na. Kaya sunod, helmet na talaga no? Tapos huwag na mag-drive ng lasing. Lang ako kay Kuya Boy kasi pumunta siya doon para mag-vlog, para malibang, para mag-enjoy, tapos fiesta. Tapos ganun pa yung mangyayari, no? Na aksidente pa siya. Ayun, iniisip ko na lang na talagang hindi pa oras. Kaya talagang nagluluha yung mata ko hindi maiwasan talaga. So, namumula siya. Marami pa siguro akong mission at marami pa akong kailangan pasiyahin, no, ng mga tao. Kaya talagang ito buhay pa rin at kahit pa paano nakukuha pa rin magbiro kahit medyo malala yung tama. Daming nagchat sa akin nung una kasi parang akala nila nabugbog ako kasi yung itsura ko parang hindi na simple lang, parang nagulpi ng ng 10 kalalakihan no. Ayun kasi dumaga, ito yung mumpas, lalo tuloy bumilog yung mukha ko. Ayun, salamat sa lahat ng nag-chat, nag-message, yung mga subscriber ko. Sino pa ba? Ayun, nasabi ko naman si Lord, salamat. Kay Dang, yun, nag-asikaso sa akin dito. Sa lahat po. Ayun, in-update ko lang kayo. At wala rin naman ako magawa dito. Dahil si Dang pumasok, no? Siyempre, trabaho yun. Kaya ko naman din mag-isa dito. Nandiyan naman si Papa Angel. Kung meron akong kailangan, yun, may mapagsasabihan ako. At ayun, kaya mag-alala, soon babalik tayo sa vlog. Kahit dito pipiliton kong makapag-vlog, makapag-update kung ano na yung nangyayari. Yan, salamat po sa lahat ng concerns nyo. Ano pa ba may dadagdag ko sa kwento? Klaro na naman lahat no. Baka may tanong pa ho kayo. Yan, at ayun nga, dapat magnininong pa ako dun sa pamangkin ni Kadede. Kaso nga lang na aksidente ako. So bali yun, binayaran namin dun sa may hospital ng Kalaka, nasa 11,000 na. Tapos ako yung nagpa-CT scan ako, nagbayad ako ng mga nasa 4,300. So yun, awa ng Diyos, clear naman. Buhay na naman. Mag-iingat na talaga ako sa mga susunod. Kasi totoo nga, pa ayaw ko na magmotor pa dito hanggang doon sa Batangas. Sa totoo lang, na ako magmotor kaso no choice Kaya sabi ko, kukuha na lang ako ng sasakyan kahit tulugan, diba? Mahalaga safe ako. Kasi di na talaga ako magmotor pag lasing.
Time check lang tayo, 11:59 na mga kapanalig, at yung kakatapos ko lang din kumain. Talagang pinipilit kong kumain para meron akong lakas, no? Kahit medyo mahirap kasi hindi ako makanguya ng maayos. Tapos ang hapdi pa nung labi ko kasi nga may sugat, hindi ako makanganga. Pero ayun naman, awa naman ng Diyos, kinakaya naman. Kahit ma-update, inuunti-unti ko. Yun, sa cellphone tsaka sa camera parang sakto lang yung maga niya, pero pag tinitignan ko sa salamin, yung talagang salamin talaga, grabe yung maga nito. Talagang lawit na lawit. Tapos yung mata ko namumula dito. Pero mawawala naman yan. Normal naman yung paningin ko, no? Wala namang problema. Nagba-vlog lang ako para malibang-libang kasi mahaba pa yung oras. Bali mga alas 7 pa uwi ni Budang, kaya nanonood lang ako dito ng TV, tapos sa cellphone at kung ano-ano pa yung pwedeng mapaglibangan para lumipas lang yung oras. Chinachat ko rin ng Kuya Boy para kamustahin. At si Utol pala nakabalik na sa may Kalaka. Bumiyay siya kaninang alas 4 ng madaling araw, tapos uwi siya sa Lipa dahil nga anniversary nila ni Ate Matit. Kukunin lang dun yung tricycle. May natira pang handa doon sa dun sa piyesta kila Kadidit, no? Yung ulo ng baboy dinala ata doon sa sa tawag dito sa Kampanalig. Tapos yung alak na dala ni Sir, no, yung subscriber namin, hindi ko alam kung anong ginawa nung dalawa, binaon daw ata sa lupa. Pag okay na daw tsaka namin inumin, pero doon lang kami, hindi na kami magmumotor. Kung iinom kami doon lang sa Kampanalig, hindi na kami magmumotor. Sa isang lugar na lang, yung mga tipong pag higa mo diretso tulog na. Mahirap yung dadayo pa sa ibang lugar tapos may dala ka pang motor, no? Medyo fresh na ako ngayon. Naglinis lang ako ng katawan. Tapos naggugulang ako mga kapanalig, pero hindi ko binasa yung mukha ko para mas okay. Yan, kasi ang baho na ng ulo ko, amoy tao na eh. Alam niyo naman pag 'di ba hindi kayo nakapaligo, parang naglalangis-langis na ewan, tapos malagkit na amoy tao. Hindi rin ako mapakali ng ganun. Kaya naglinis na rin ako ng katawan. At maya-maya matutulog para maka-recover agad at gumaling agad. Magkaroon tayo ng lakas. Meron pa naman kaming balak ni Idol na collab, no, sa darating na Abente sana, kaso nga lang wala ganito itsura ko eh. Tapos medyo pipilay-pilay pa ako. Malamang sa malamang hindi ako makasama. Pero babawi na lang pag pag okay na. Kung kailan ako nagsisipag sa vlog, tsaka naman nangyari to. Pero hindi niya ako mapipigilan kasi nga ito, vlog pa rin tayo. Vlog is life. At kachat ko naman si Idol, pinapatawa ako ni Idol. Kaso nga lang ang hirap tumawa kasi nga nababanat yung bibig ko. Yung mga sugat-sugat dito, pag kachat ko si Idol natatawa ako. Ang hapde eh. Di ba? Para naman masaya kahit ako mag-isa dito. Ano pa ba? Yan, pahinga muna ako. Mamaya na tayo magdaldalan kasi nga medyo ma-update. Tinry ko rin magsipilyo kanina kasi nga nababad breath ako eh. Hindi ko masipilyo ng maayos, kaya nagumumog na lang ako ng tubig tsaka yung gargle para nawawala yung mga dumi-dumi niya sa gilid at hindi rin mabulok yung ngipin ko. Wala naman akong gamot dito sa mga to, pero meron betadine eh. Mamaya lalagyan ko betadine para maayos. Tapos sabi ni Papa magbumog daw ako ng tawas dahil dito sa mga singaw na sugat, pero parang hindi ko kakayanin kasi sobrang laki ng sugat dito. Tapos pag nalagyan niya ng tawas, ang sakit nun, malamang mamalipit ako. Hindi ko alam yung gagawin ko, diba? Hintayin ko na lang siyang maghilom. Yan, siguro sa January 20 medyo ninipis na siya, pero hindi pa ganong kasi meron kami dapat pupuntahan eh. Hindi naman tutuloy, sayang naman. Marami pa naman pagkakataon. So dahil sa nangyari na to, kailangan ko pa lalo magsipag. Diba? Alright. At yun, gusto ko lang din magpasalamat kay Idol Japper Sniper, mga kapanalig, no, kasi lagi ko siyang kachat talaga.
Simula nung nangyari yung aksidente nung nasa ospital na kami ng Kalaka. Hanggang ngayon, nakaka-chat ko siya at nakakabiruan ko. Plano ko ng itong taon na to, sipagan, tapos baka kumuha muna ako ng kotse. Kahit hulugan muna mga panalig mo. Iwas-iwasan ko muna magmotor. Lalo na pag lasing. Inisip ko kasi yung kotse para kahit pa paano umuwi-uwi ako. Diba, mabilis na rin kung dadaan ako na expressway, diba? Kahit madaling araw ako uuwi, ganyan, basta sa nakasasakyan, mas safe. Sabagay, hindi rin natin masasabing aksidente kahit ano pa gamit mo sa sasakyan, diba? So, syempre, mas okay kung 4 na gulong kaysa sa 2 gulong. Diba? Pag nadadala na rin ako magmotor. Pero pag no choice talaga. Basta mag-ingat na lang at laging mag-helmet kahit saan. Diba? Naluluha na naman yung mata ko. Pusa siyang lumuluha eh. Halos lahat ng comment nagtataka kung nasimplang ba talaga ako. Mukha raw kasi ako nagulpi talaga yun. Puro black eye. Diba? Kahit ako diba? Tataka rin eh. Ganyan tama ako. Pero siyempre po talaga yan. Hindi po yung scripted Grabe naman ako gumawa ng scripted. Bangas-bangas yung mukha. Diba? Grabe yung sakripisyo naman yung para maging scripted to. Kaya halos kagigising ko lang galing sa tulog. Kumuha ko na itong binili sa akin nitang na tawag dito. Ice cool pack ba tawag dito? Kasi parang feeling ko na namamaga pa rin yung mukha ko. Parang lalo siyang nabatak. Kaya nalagyan ko siya ng yellow para mawala. Bari antibiotic lang yung aking gamot eh. Tsaka painkiller. Yun lang. Tatanong ko pa si Utol mamaya kasi siya yung kasama ko sa ospital. Hindi ko rin naintindihan yung sinabi sa akin ng doktor. Baka mamaya may nakaligtaan akong gamot na kailangan ko bilhin para mawala yung maga. Yan. Pero mukhang normal naman siya. Grabe talaga yung mga ga dito sa left side ko eh. Hirap kumain kasi kumukonekta dito sa ko sa parang dito. Pag umunguya ako may masakit na part dito sa mukha ko kasi magang-maga siya. Time check lang tayo. Ang oras natin ngayon ay 2:55 na po ng hapon. Ayan, bali 20 minutes kasi nilalagay ito eh. Ayan, 20 minutes. Yan yung sa audio pala mga panalig. Si Kuya Boy po yung sumisigaw. Yung umiiyak. No? Nung unang-una kasi siya nga po yung nakakita sa akin na nasemplang. Siya po yung tumawag ng tulong. Siya po yung tol. Siya po yung si Kuya Boy. Grabe yung niya talaga pag-aalala niya sa akin. Tapos yung pangalawa si Utol na yung gumigising na sa akin yung binuhat na ako sa ambulansya. Ayun. Salamat po sa mga comment nyo. No? Yung kahit pa paano nagbabasa ako. Para malibang-libang ako dito sa bahay. Wala akong ibang pwedeng gawin kung dito ipahinga. Yung sarili ko kasi hindi rin ako makapaglakad ng maayos. Pahinga lang. Clear naman ang CT scan, wala namang kailangan intindihin. Nilalagyan ko rin to kasi parang nabugbog siya eh. Pag nagkakamali ako ng upo o baling, ang sakit niya. Pero nakasama naman sa x-ray to, wala namang nakitang fracture o bale. Talagang nabugbog lang siguro yung part na yan. Nilalagyan ko rin. Para akong si Margarito na ginulpi ni Pacquiao ng ilang rounds. My God. Bilog na bilog. Sabi ko ayoko nang bilugan yung mukha eh. Tapos ito nangyari sa akin. Bilog na bilog naman ngayon. Kain muna ako ng saging. Hapdi. Hindi ko may buka yung bibig ko. Goods pa rin. Sarap. Kain.
Sarap. Naglagay ako ulit na nakapag-upload na si Kuya Boy doon. Naikwento niya na rin pala yung mga nangyayari, yung mga hindi ko alam, naikwento niya rin. Hindi pala kami magkasabay sa ambulansya. Akala ko magkasabay kami sa ambulansya papunta sa ospital ng ng Palaka. Hindi pala, napanood ko lang, no? Doon ko lang nalaman. Yun, gusto ko lang din magpasalamat kay Kadede, no? Kasi syempre nandun din siya sa part ng binantayan niya kami talaga doon sa Pilate Rossi. Ayan. Narinig ko rin doon si Tatay Roman, no? Salamat din kay Tatay Roman. Sino pa ba? Halos lahat nung nakakilala sa akin doon sa Kalaka. Ayun. Parang narinig ko yung sa video na nandun sila, sila Tatay Jaime. Tapos meron pang isang matanda doon na sumisigaw. Ayun, maraming salamat po din po kung sino ka. Sa lahat po ng nandoon na talagang pumunta para makita yung kalagayan ko. At yun, yung lalo na sa mga tumawag doon sa ambulansya, no? Ayan, maraming salamat po talaga sa inyo. Ayan, babalik ako dyan sa Kalaka. Ano pa ba? Doon sa pinagsemplangan namin, paakyat doon sa may arko, may nakalagay na doon na sign, mga kapanalig. May nakalagay na sign na parang sa English yung accident prone area, di ba? O kumbaga maraming na aksidente doon, madalas yung aksidente doon. Yun, binabasa-basa ko lang yun Yung pala ako na ang madadali, kami na ni Kuya Boy, no? Kaya ayun, talagang susunod pagbalik ko doon, talagang ingat na palagi. Kung meron man ako nakalimutan pasalamatan, pasensya na. Hindi rin ako ganong makapag-isip ngayon dahil may mga iniinda-inda pa na kailangan mo nang pagalingin. At ngayon magagabi na naman. Hindi ko alam kung ilang days bago humupa itong aking muga sa muka. Pero gagawin ko yung best ko para makapag-update pa rin sa inyo. Yun, at kay Kuya Boy, pagaling tayo, no? Message ko lang kay Kuya Boy kasi pinanghinaan na siya ng loob, tapos balak niya pang isoli ngayong motor. Sabi ko wag, pagsubok lang yan. Ang mali lang naman talaga nag-drive kami ng lasing, o ako, no? Siya nadamay lang naman dahil tumatawag siya ng saklolo. So sa susunod, kung hindi naman lasing, okay lang naman wag motor basta naka-helmet na. Ayun yung aral na talagang sa amin, talagang tumatak sa amin, no? Kailangan talaga laging mag-iingat. Ayun, huwag ka susuko sa sa pag-vlog. Alam ko naman nakasuporta din sa iyo yung mga subscriber natin dyan. Sana supportan natin si Kuya Boy sa mga videos niya, no? Yan. At ayun, talagang na-appreciate ko yung talagang grabe yung iyak ni Kuya Boy para lang humingi ng tulong. Siyempre sa lahat, sa Team Kapanalig, suportahan natin sila. Nakasuporta naman sa akin palagi yan, yung Team Kapanalig. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ayan, panoorin nyo po yung vlog ni Kuya Boy ngayon. Share ko. Ayun, sabi ko nga, kinuwento niya na doon kung ano pa yung ibang mga nangyari. Dahil nga nablangko na ako doon, di ba? Parang nawalan ako ng malay, hindi ko na alam kung ano yung ibang kwento. Bali ito yung x-ray ko sa may Kalaka, mga kapanalig. Ayan. So n-x-ray pala ako, hindi ko na rin alam tong part na to, ha. Nung time na n-x-ray ako, baka yun nga, wala akong malay o dahil lasing nga ako. Ito yung part ng bewang. Tapos ito yung pinakahita. Alam nyo na yan. Ito sa gitna, alam nyo na yan kung ano na yan. Yung shape naman siya. Hanggang ngayon gumagalaw pa rin naman at natayo pa naman. Yan, ito spinal, di ba? Okay naman, clear. Tapos ito naman yung sa spine. Sa ribs, okay naman, wala naman nakitang problema. Buo pa naman yung aking ribs. Yan. Tapos ito, okay naman, wala naman. Kasi wala rin naman masakit sa akin nung time na yan Kasi ito yung baga ko siguro yan. Yan, magkaduktong yan, magkaganyan, okay naman.
So wala namang problem. Kasi ako naman nakakalakad naman ako, nakakatayo ako. Kaya ito lang yung NX tray. Yun. Ano pa mo makikita dito? Tapos yun na nga. Nung sa Kalaka, kasama na sa binayaran ko yung ano, yung gamot. Hindi ko pa natatanong si Kuya Boy kung binigyan rin siya ng gamot doon. Pero sa tingin ko hindi, kasi nga hindi ko rin alam. Itatanong ko nga kay Kuya Boy mamaya. Kasi ako meron eh. Kasi meron nga akong mga sugat-sugat. Kaya yung reseta doon na rin binili sa pinaka-hospital. Ito. Yung kasama na doon sa binayaran. Ayan. Ano pa ba? Ayan, mga gamot. Ayan. Bali ano to? 2 times a day. Isang painkiller tsaka isang antibiotic. Ayan lang po. Yung mga gamot ko. Yan, na-share ko lang po. Excuse me sa inyo. Tapos ito yung mga papeles. Yan. Okay na. So ngayon papagaling na lang, at sana mas mapaaga yung paghilom ng aking mga sugat at mawala na yung mga maga-maga para makabalik na ako ng maayos sa ano, sa pag-vlog, at makabalik na sa Kalaka at may tuloy yung mga dapat tuloy doon. No? Siguro kailangan ko na rin magpaalam para sa vlog na to. Maraming salamat po talaga sa pag-alala at suporta niyo sa akin. Yan, ulitin ko lang, supportahan po natin si Kuya Boy, no, sa kanyang mga vlog. At ako syempre bilang ako talaga yung halos dahilan ng aksidente na yun. Talagang willing ako na tulungan si Kuya Boy pag may mga problema pa. Syempre about sa motor niya, o kulangin man siya na kung ano-ano. Kung ano yung kaya ko ibibigay ko sa kanya, no. Dahil nga syempre hindi siya makapasok, hindi siya makapagtrabaho. Yun, basta nag-usap na kami kung ano yung mga pwede kong maitulong. Kaya ayun, update ko na lang kayo kung ano pa yung mga mangyayari. Mga 1 week, 2 weeks yan, bago makupa pa to. So hanggang dito na mga kapanalig, no. Sensya na kayo, ang lamya ako ngayon, hindi ako makapagsalita ng maayos dahil nga masakit pa tong aking labi. Ayan, magkita-kits na lang sa bagong kabanata ng aking buhay. No? Maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng video. Magkita-kita na lang po tayo sa next update, mga kapanalig. I love you all. Lagi mag-ingat. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.